Sayang nga at nung araw ay hindi pa uso ang vlogging. Kaya naman puro pictures lang yung nagawa namin nung araw na bumibiyahe pa kami. Siguro mga 2017 yan or 2018. Ang gamit pa namin ng unit noon ay Shockman. Tapos kasama ko naman yung kaibigan ko, si Irish. Halos isang taon siguro kaming bumiyahe niyan sa truck. High school pa lang kami, magkaibigan na talaga kami niyan. Kasama ko siya sa lahat ng kalokohan. Parehas kami ng trip, minsan nga mas malakas pa yung trip sa akin yan. Yung pagbabiyahe namin ng truck noong araw, parang naglalaro lang kami. Kapag nakadouble na pala kami ng biyahe noon, gagarahin na kami para uminom sa Red Oil Pulilan. Pag naaalala ko lang, nakakamiss lang lahat kung ano yung mga ginagawa namin noon. Sila pala yung mga kasama namin noon nung bumibiyahe kami. Pero ibang unit naman yung hawak nila. Basta kailangan nakadouble muna kami bago kami mag-happy-happy. Sa Red Oil nga pala yan sa may ilalim ng mangga. Pinagdadrive na nga din pala namin si Irish kapag walang karga at nasa quarry kami. Smile. Sige, okay na, okay na. Ito naman yung time nung nakapila kami sa Montalban para magkarga ng graba. Ito ang si Irish ay lumbay na dahil nakapila pa kami. Sobrang init dyan at hindi maganda yung amoy. Sa truck na nga lang din kami kumakain yan at puro tuna lang yung ulam namin. Kung hindi nga namin siya kasamang bumibiyahe noon, malamang malungkot na malungkot ang buhay namin habang nasa biyahe kami. Matumal ba ibenta? Matumal. Ito naman yung nag-deliver kami sa Marilao. Kung makikita nyo yung picture ng truck, tagilid na. Kaya naman ito, literal na kami ay pinagpala. Pagka kasi ganyan at wala namang hihila o tutukod sa truck mo, mas okay pang magpalaka na lang. Mahirap na din kasi kung pupersahin pa natin yung truck, baka kung ano pa ang mangyari. Noong mga panahon na yan, naisip ko lang bakit nag-aral pa ako ng college. Ganito naman din pala yung magiging klase ng trabaho ko. Dito kasi sa atin sa Pinas, kung sa office ka nga nagtatrabaho at hindi ka naman sumasahod ng malaki, mas masarap talaga kung magninegosyo ka. Kaya lang itong at sobrang hands-on ko naman sa aming business. Kasama na din talaga sa buhay ng trucking ang magpala. Kaya naman kami ngayon ay certified pinagpala. Dito rin pala sa Marilao nung nahuli naman kami ng clamping. 5,000 nga ang tubos nun. Grabe, napakamahal, 'di ba? Tapos naaalala ko pa noon ang presyo lang ng white sand sa quarry, 2,800. Overload na nga yun, tapos double screen pa. Kailan kaya babalik yung ganoong presyo? Mukhang malabo nang mangyari. Naranasan na din pala namin na malaglagan ng propeller sa NLEX. Pa-exit na nga kami ng San Fernando noon nung nasiraan kami. Mabuti na nga lang din at mababait yung empleyado ng NLEX. Dahil tinubo pa nila yung truck patulak. Tinubo nila yung gulong para maka-exit kami ng NLEX. Shoutout po sa empleyado ng NLEX na yon. Sana napapanood mo tong vlog ko. Thank you po. Ito naman yung sumasayaw kami ng Dying Inside. Sorry naman po, hindi po ako nakapag-seatbelt. Sana soon available na itong aking kaibigang putik na to para naman maging pahinante ko na ulit siya. Namimiss ko na nga din kasing kasama yan sa truck. Shoutout na nga din po pala kay Sir Dem ng Sambuanga Mahayag. Thank you po at lagi po kayong nanonood at nag-share ng aking vlog. At sa Team Pinobre ng General Santos at kay Martin Pascual na laging nanonood ng aming vlog. Shoutout nga din po pala kay Sir Zoyer Portacos. Solid follower yan hanggang YouTube. At kay Boss Reggie Labanyego. Ingat po kayo sa biyahe. At kay Boss Reggie, mga has, taglito lang yan sa amin sa Biak na Bato. Shoutout nga din pala sa Mark Justin Tracking. Lagi daw silang nanonood ng aming vlog. At sa AJP Tracking, para daw ganahan naman silang bumiyahe kahit gutom. Yun lamang for tonight's vlog. Bukas ulit. Thank you for watching. Bye-bye.